Patuloy tayo sa series natin na pinamagatan nating Dawan. Sabi mo nga, Liz, ang tabi mo, Dawan. Dawan. Yan. So, ang subtitle natin, Jesus is our main message. Ano? So, sa mga ilang Sundays na pinag-uusapan natin tungkol kay Jesus, gusto natin maunawaan, maintindihan na bawat isa sa atin, or hindi lang tayo, pati mga nasa labas ng church, every person, gusto natin, ang desire natin, ang gusto ng Lord, every person will acknowledge that Jesus is Lord. No? And every person will believe na hindi lang siya Lord, siya ay Diyos. Siya yung anak ng Diyos. And last Sunday, pinag-usapan natin, si Jesus ay supreme. Sabi mo sa atin mo, supreme. Supreme. No? Pag sinabing supreme, hindi lang yung may supreme. Parang Supreme Court, kataas-taas ang hukuman. So si Jesus yung kataas-taasan. He is supreme over all creation, sa lahat ng nilikha, lahat ng created being. Siya yung merong pinakamataas na authority sa kanila lahat. He is supreme over all authority. He is supreme over the whole church. Sa lahat ng churches, si Jesus ang supreme leader. And pinakahuli, recognize natin na si Jesus ang merong highest authority sa buhay natin. So, sabihin natin highest authority. Highest authority. So, may highest authority po sa life natin, si Jesus. Hindi po pwedeng lagi tayong nasusunod. Hindi pwede yung lagi yung gusto natin, yung sarili natin, yung pangarap natin, schedule natin, priority natin. Ang gusto po ni Jesus, siya yung maging King ng life natin, maging Lord ng life natin, magkaroon ng highest authority sa life natin. Ibig sabihin, si Jesus yung masusunod sa life natin. Gusto niya, yung schedule niya, priority niya, yun po yung mangyari. Agenda niya, plano niya. Hindi po yung sa atin. So may mga scientists, sabi nila, hindi ko na kung narinig nyo itong point na to, sabi ng mga scientists, kaya namin gumawa ng tao galing sa lupa. Sabi niya, yung sinasabi sa Bible na nakagawa si God ng tao, kaya na rin natin yun, sabi ng mga scientists. So sina-challenge nila si God, kaya namin gumawa ng tao. Sabi ni Lord sa kanila, sige nga, gumawa ka kayo ng tao. Kaya na daw nilang gumawa ng tao galing sa lupa. Sige, gumawa kayo ng tao. Kasi kukuha na sila ng lupa. Teka, sabi ni God. Gumawa muna kayo ng lupa. Nakuha niyo yung point? Kasi pwedeng, baka posible naman magawa ng mga scientists na gumawa ng tao galing sa lupa. Pero, hindi pa rin nila kayang gawin yung ginawa ni God na gumawa ng lupa. Yung out of nothing. Kasi kahit tayo, nakagawa tayo ng upuan, ng cellphone, galing sa ibang bagay. Pero si God lang yung may kayang gumawa ng anything out of nothing. Mula sa wala. So, ibig sabihin lang, ang point lang natin doon, wala pa rin tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Meron tayong mga kayang gawin, meron tayong mga, kumbaga masasabi natin, meron naman tayong talino, meron tayong skills, pero yung buhay natin galing pa rin sa Diyos. Wala tayong pwedeng sabihin na meron tayong nasa sa atin na hindi galing sa Diyos. Lahat ng meron tayo galing sa Diyos. Even yung hininga natin galing sa Diyos. Ako natin, lagi ko sinasabi, yung makauwi ba tayo ng buhay mamayang gabi, desisyon na yun ng Diyos. Kasi pag anytime na gusto lang ng Lord na kunin tayo na tayo ng Lord. Wala tayo magagawa doon. Di mo pwedeng pigilan yung kamatayan. Di mo pwedeng sabihin sa Diyos, huwag muna. Kasi pag time mo na talaga. Pero ang gusto ng Lord, habang hindi mo pa time, mag-serve tayo sa Lord. Lakaran natin yung purpose ng Panginoon. Gawin natin yung pinapagawa sa atin ng Lord. Yung reason kung ba tayo nag-exist, ipamuhay natin. Hindi tayo naririto para lang mag-enjoy, para lang magtrabaho, para lang kumita ng pera, para lang makapamasyal. Bonus lang yun. Pero the main reason kung ba tayo narito sa earth, for the glory of Jesus Christ. Can you say amen? Amen. So kung na tayo sa verse na pag-aaralan natin this morning, sabi dyan sa Philippians chapter 3. Verse 3. Philippians chapter 3 verse 3. Sabi dyan, for it is we who are the circumcision, we who serve God by His Spirit,
who boast in Christ Jesus, and you who put no confidence in the flesh. No? Kinakausap ni Jesus ni Paul, yung mga taga-Philippi. Ano kaya siya tinawag na, yung kaya pangalan doon sa book, Philippians, kasi sinulat letter siya ni Paul sa mga taga-Philippi. Ano, hindi sa Philippines. Ano kaya malilitaw? Philippians, hindi Philippines. So, yung mga Christian sa Philippi, sinulatan ni Paul, kaya nakarating sa atin, naging book of Philippians. No? Then sabi niya, though I myself have reasons for such confidence, if someone else thinks they have reasons to put confidence in the flesh, I have more. Ano? Circumcised on the 8th day, of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, in regard to the law, a Pharisee, no? As for zeal, persecuting the church, as for righteousness, based on the law, faultless. But whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything, sabi niya nga everything. Everything. No? Sabi ni Paul, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage that I may gain Christ. Then, and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection and participation in His sufferings, becoming like Him in His death, and so somehow attaining to the resurrection from the dead. No? Natin yung sinasabi ni Paul, mamaya mag-aaralan natin yan. No? So, topic natin this morning ay knowing Him. Sabi sa tabi mo, knowing Him. Knowing Him. No? Gaano mo kakilala si Jesus? So, si Jesus yung pinag-uusapan natin. The one. Pinag-uusapan natin yung mga nakakaraang Sunday. Ano? Jesus is our main message. So, ang question, gaano natin kakilala si Jesus? Alam mo sa katabi mo, kilala mo ba si Jesus? No? Alam mo yung pangalan. Apelido daw, Christ. Hindi apelido yung Christ, ano? Jesus the Christ yun. Pinaikli lang natin, ginawa natin Jesus Christ. No? Jesus the Christ, ibig sabihin, si Jesus ang tagapagligtas. O si Jesus ang Mesiyas. No? Hindi niya apelido yung Christ na nakagaya natin. Diba? Vera Sangle. No? Apelido mo yung Sangle. No? So, si Jesus, hindi niya apelido yung Christ. So, tanong natin, kilala mo ba si Jesus? No? Tanong mo yung katabi mo. Sino si Jesus sa life mo? Si Jesus sa life mo. No? Natin binasa natin sa Philippians chapter 3, si Paul, ang main objective niya, main goal niya sa buhay, makilala si Jesus. Ano? Paano mo makilala si Jesus? Sabi niya, paano niya, yung sinasabi niya, I want to know Christ. No? Paano niya makikilala si Jesus? Patay na di pala patay. Umakyat na si Jesus sa langit. No? Paano mo makikilala yung isang tao na wala na sa earth? Umakyat na sa langit. No? Pero sinasabi ni Paul, I want to know Christ. Ano? Lalo sa atin, pagdating natin sa time natin ngayon, paano natin makikilala si Jesus? Wala naman siya. Di naman natin alam kung, baga, sinasabi nga ng Bible, umakyat na siya sa langit, ano na siya sa kanan ng Diyos. Nakaupo na siya sa kanan ng Diyos. Ano? So, paano natin kikilalanin si Jesus? Di wala naman tayong pwedeng puntahan na lugar na kung saan nandun siya. Ano? Di mo naman siya pwedeng i-meet. Magkita kayo. Di mo siya pwedeng i-chat. Di kayo pwedeng mag-video call. Paano natin makikilala si Jesus? Nasa ito yung pag-aaralan natin. Gusto ng Lord, makilala natin si Jesus, maging goal natin sa buhay, kilalanin si Jesus. No? So first point natin, know Him. Sabi mo, know Him. Know Him. No? Sabi sa verse 8, Philippians chapter 3 verse 8, what is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. Ano? Si Paul, ang sabi niya, I consider everything, lahat ng bagay na meron siya. Ano?
kung ano man yung meron siya, yung knowledge niya, yung mga achievements niya, yung status niya, yung reputation niya, lahat daw yun loss, kawalan. Ano? Bakit niya kinonsider na loss? Ang comparison niya, it's the surpassing worth. Yung walang kapantay na value, walang kapantay na halaga ng ng pagkakilala kay Jesus. So kay Paul, ang mindset niya, yung makilala si Jesus, walang kapantay yun. Yung makilala si Jesus, walang may kukumpara doon. So pwede kang maging milyonaryo, pwede kang maging CEO ng sarili mong kumpanya, pwede kang maging bilyonaryo, pwede may sarili kang building, o may sarili kang aeroplano. Pero, sabi ni Paul, lahat daw ng mga bagay na yon, hindi pa rin makakapantay doon sa pagkakilala kay Jesus Christ. Because of the surpassing work of knowing Christ Jesus. Ganun ba tayo? Parang may isip mo ba, gano'n nga ba kakilala si God? Gano'n nga ba kakilala si Jesus? Ano yung ginagawa natin para kilalanin si Jesus? Kasi minsan masyado tayong nagiging busy na sa mga normal na ginagawa natin. Naging gano'n na lang yung focus natin. Nagkaroon po ng pagkakataon na yung diablo, si devil, si Satan, na-distract na tayo from knowing Jesus Christ dun sa relationship natin kay Jesus. Na-focus na tayo sa mga ginagawa natin. Gigising tayo sa umaga. Pag-ising mo sa umaga, anong una mong gagawin? Diba? Anong unang ginagawa natin? Nag-prepare tayo ng siguro breakfast, yung iba, naliligo, magpe-prepare, magre-ready para sa papasok sa school, okay, papasok sa work. Tapos papunta ka sa school, punta ka sa work. Mag-aaral ka doon, okay, mag-work ka doon. Tapos uuwi ka. Diba? Pag-uwi mo sa bahay, dahil napagod ka na sa work, napagod ka na sa school, anong gagawin natin? After dinner, matutulog tayo. Tapos, mamamahinga. After natin matulog, ganun ulit, ikot-ikot lang. Ganun na lang ba yung buhay natin? Ganun lang ba umiikot yung buhay natin? Paano natin ginugugol yung mga oras na mayroon tayo everyday? Pero si Paul, ang iniisip niya, mas mahalaga na hindi yung mga achievements ko, hindi yung mga goals ko, hindi yung mga plano ko, walang pwedeng ikumpara dun sa pagkakilala kay Jesus Christ. I consider everything lost because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus. So, yung nakita niya yung value, yung pinakamataas na value na magkaroon ng deeper relationship kay Jesus. Nakita niya yung gano'ng kahalaga, gano'ng ka-importante na kilalanin si Jesus. Gano'ng ka-importante yung magkaroon ng relationship kay Jesus. Gano'ng ka-importante yung lumalim ng lumalim. Sabi mo, deeper. Lumalim ng lumalim yung relationship kay Jesus. Yung sinabi dyan, yung word dyan na knowing, hindi lang head knowledge. Hindi lang siya head knowledge. Pag sinabing knowing Jesus, ang ibig sabihin nun, intimate, experiential knowledge. Yung na-experience mo talaga. Diba, sino sa'yo taas yung kamay, yung kilala niyo si Bongbong Marcos? Kilala mo siya. Nakikita mo siya sa TV, nakikita mo siya sa social media, sa YouTube, nakikita mo sa Facebook. Kilala natin si Bongbong Marcos. Tama? Pero, yung pagkakakilala natin sa kanya, head knowledge lang. Hindi siya intimate, hindi experiential. Kasi yung intimate at experiential, nandun ka sa Malacanang. Siguro kung pwedeng boss mo siya, nag-work ka sa Malacanang, nakikita mo siya everyday, lumalakad sa harap mo, di ba? O kaya ikaw yung bodyguard. Kahit saan siya pumunta, nandun ka. Nakasunod ka, kasama ka. Lalo yung asawa nun. Lalo yung anak. Kahit hindi pa siya presidente, kahit hindi pa siya senador, kilala na siya. Kasi everyday, kasama nila, na-experience nila. Nakuha natin? So yung sinasabi dito ni Paul, hindi head knowledge lang. Hindi yung Jesus na nabasa lang sa book. Hindi yung Jesus na nabasa lang sa history. Hindi yung Jesus lang na pinag-usapan sa church. Narinig mo lang na kwento lang sa'yo. Ang sinasabi ni Paul,
I want to know Jesus Christ, yung surpassing worth of knowing Christ Jesus, yung intimate, meron kang intimate relationship kay Jesus, meron kang experience kay Jesus. Ano? Yun ang gusto ni Lord. Kaya gusto ng Lord, magkaroon tayo ng relationship sa Kanya. Ano? Kung hindi mo lang siya naririnig na pinag-uusapan, hindi mo lang siya nababasa sa libro, pero may relationship kayo. Paano masasabing may relationship kayo ni Jesus? Kinakausap mo siya, tapos kinakausap ka niya. Tapos meron ka mga personal na experiences with Jesus. No? Ang relationship, sabi mo relationship. Ang relationship hindi na-build overnight. Tama? Diba? Pag meron ko si Charles, nagkagusto kay Vera. Diba? Hindi yung overnight. Si Vera nagkagusto. Si Vera nagkagusto kay Charles. Diba? Hindi yung overnight. Yung relationship, i-build yun. Magkikita kayo. Dati siguro pag once a month lang, o kaya once a week, kikita lang. Tapos kakain lang siguro, kaya nasabayan mo lang ng lakad. Diba? No? Sasabay lang kayo maglakad pa uwi. Ganun lang. Tapos yung maya-maya, lagi mo nang chika-chat, lagi mo na mini-message, no? Tapos pag nag-reply, uy, nag-reply. Uy, gising pa. Tunigili ka na pag nagre-reply, no? Hanggang yung relationship na yun, na-build na lang na-build. Na lagi na kayo, araw-araw magkasama na kayo. Araw-araw lagi na kayo magkausap. Araw-araw lagi na kayo magka-chat. Ano? Na-build na yung relationship. Pagka nakikita na alam mo na yung gusto niya, alam mo yung ayaw niya, alam mo yung favorite color niya. Ano? Alam niyo na yung mga ayaw niyo sa isa't isa, alam niyo na yung mga gusto niyo sa isa't isa. Tatanong mo ba, ano gusto mo sa akin? Tama? Di ba? Bakit pa ba mo niligawan? At Charles, tinanong mo ano ba yung kay Vera? Bakit kayo niligawan? Yung tatanong na, napapaisip ko, ano ba nagustuhan niya sa akin? Ano, tapos ikaw iniisip mo din, ano ba nagustuhan mo dito? No? Gano'n kasi yung relationship, binibuild siya over time. Bakit ko siya sinasabi? Kasi gano'n din yung relationship natin kay Jesus. Hindi siya mabibuild ng overnight lang. No? Kailangan, nagde-develop tayo ng relationship kay Lord. No? At hindi siya mabibuild pagka every Sunday lang. No? Kaya kailangan nagbabasa tayo ng Bible, nagpe-pray tayo, pero hindi tayo nagbabasa lang ng Bible for the sake na mabasa lang yung Bible. Ano kasi sabi lang ng pastor, kasi sabi ng leader, na hindi tayo nagpe-pray lang kasi may kailangan lang tayo. Pag may problema lang. Hindi tayo nagpe-pray lang kasi sinabihan tayo mag-pray. Ang goal natin, kaya tayo nagbabasa ng Bible, kaya tayo nagpe-pray kasi gusto kong makilala si Jesus. Gusto kong magkaroon ng deeper relationship kay Jesus. No? Ang pinakasimula natin, sabihin mo lang kay Jesus, Lord, gusto ko pong magkaroon ng deeper relationship sa iyo. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Ano? Sincere na maikiling prayer. Pero, may gagawin si God. May gagawin si Jesus. Kasi basta sinabi mo kay Jesus, Lord, gusto ko magkaroon ng deeper relationship sa iyo, ano? May gagawin sa'yo si God. Tapos simulan mo lang pa unti-unti, basta ng Bible, pray. Ano? So next week, meron tayong mga pag-uusapan, meron tayong sisimulan, para mas lalong lumalim yung relationship natin kay Jesus. Ano? So hindi na siya head knowledge, experiential. Na-experience mo talaga si Jesus. No? Tapos, ano pa sabi diyan? Surpassing work of knowing Christ Jesus, ano yung sumunod? My Lord. Ano? Yung makilala naman si Jesus, hindi Lord ni Charles, hindi Lord ni Vera, hindi Lord ni Ate Mike, ano? Hindi Lord ni Mix, hindi Lord ni Mama Tess, my Lord. Ano? Yung magkaroon ka talaga ng ikaw mismo, personal relationship kay Jesus, na siya talaga yung Lord mo. No? Hindi Lord ng ibang tao, hindi Lord ng church na yon, hindi Lord ng pastor. Personal mong Lord. My Lord. Yung masasabi mo talaga, ang Lord ko si Jesus. Ano? Di ba? Sasabihin mo diba si Arjun, sasabihin mo kay Reynoa, anak ko. Ano? Kasi anak mo siya. Hindi ko siya anak. Ano? Si Miguel. Tama? Ganun din. Anak mo siya. Hindi siya anak ng ibang tao. Ano?
Hindi ko siya anak, hindi siya anak ni Charles. Anak mo. Kasi, kumbaga, inaangkin mo kasi nga, sa'yo naman talaga. Diba? Si May, asawa ko. Hindi siya asawa, wala siyang ibang asawa, ako lang. Ganun din ako sa kanya. No? So, si Jesus, ganun din. Yung talagang masasabi mo, maangkin mo, my Lord. No? Hindi Lord ng iba, hindi Jesus ng iba, sarili mong Jesus, sarili mong Lord. No? And sabi niya, everything he considered a loss. Ibig sabihin, give up niya. Yung kung ano man yung meron siyang status, kung ano man yung meron siyang reputation, kung ano man yung kayamanan na meron siya, kung ano man yung achievements na meron si Paul, sabi niya, I consider that loss. Give up niya yun. Ano, so parang na-realize niya, dumating siya doon sa point na na-realize niya, bali wala pala lahat yun. Ano? Yung pera na meron ako, yung achievements na meron ako, yung reputation na narating ko, yung status na narating ko, yung pinagpagura ko, pinaghirapan ko, bali wala pala yun. Kasi hindi ko naman nakilala si Jesus. Ano? Pero ngayong nakilala ko na si Jesus, mas na-realize ko, yun yung pinaka-importante sa lahat. No? Pali natin, sabi sa verse 3, sabi niya, for it is He who are the circumcision, we who serve God by Spirit, who boast in Christ Jesus, and who put no confidence in the flesh. No? Sabi niya, tayo, dahil kilala natin si Jesus, ang pinagmamalaki natin si Jesus. Wala na tayong confidence in the flesh. Paano yung confidence in the flesh? Yung yabang mo, sabihin, yung yabang mo, yung confidence mo, nasa sarili mo. No? So paano niya sila, in-explain niya yan, sabi niya, though I myself have reasons for such confidence. Sabi niya, meron akong pwedeng ipagmayabang. No? So, binabalikan niya yung dati niyang buhay nung hindi pa niya kilala si Jesus. Ngayon, nung pinagmamalaki niya na si Jesus. Pero before, ang yabang niya galing sa sarili niya. Ano? Tingnan mo yung sarili mo. Hindi ba yung sarili? Tingnan mo yung katabi mo. Mukha mong mayabang. Ayun. Ano? Sabi niya, if someone else thinks they have reasons to put confidence in the flesh, I have more. No? Sabi ni Paul, kung mayroong ibang pwedeng magmalaki, kung mayroong ibang pwedeng magmayabang, mas marami ko yung pagmamayabang, mas marami yung pwedeng ipagmalaki. Have more. Ano? Yung sabi ni Paul, ano yung mga pagmamalaki niya? Sabi niya, circumcised on the 8th day. Ano? 8 days old pa lang ako, sabi niya. Tuloy na ako. No, kasi sa kanila, sa mga Hudyo, ano yun? Status yun. Totoo kang Hudyo pag tuloy ka. Kasi yung kanilang covenant, yung covenant ni Abraham kay God, kailangan pagpatuloy. No? So, pinagmamalaki nila yun na pagka lahi ka ni Abraham, tuloy ka. Parte ka doon sa covenant mo sa Diyos. No, kaya pinagmamalaki nila yun. Ano pa sabi niya? Of the people of Israel. Kasama mo doon sa bayan ng Israel na bayang pinili ng Diyos. Bansa na pinili ng Diyos. Kasali ako doon. Ano? So, inyong pinagmamalaki niya. Of the tribe of Benjamin. A Hebrew of Hebrews. Namata mo yung ginagawa ko ni Paul? Pinagmamalaki niya yung status niya. Pinagmamalaki niya yung kanyang race, yung kanyang lahi, yung kanyang pamilya, kung saan siya galing na pamilya, yung kanyang lineage. Yung lahi niya, pinagmamalaki niya. Galing ako dito sa gantong lahi, galing ako sa gantong tribo, no, galing ako sa gantong bayan. Pinagmamalaki niya yun. Tapos in regard to the law, a Pharisee, ano? Ang pagiging Pharisee, yung Pharisee po, kasama sila yung mga teachers of the law. No? Para ka maging Pharisee, mga mga scholars to ng law. Pag sinabi natin law, yung Torah, yung Old Testament. Sa kanila kasi, mataas na achievement yung napag-aralan mo yung Torah. Ibig sabihin, matalino ka. Ibig sabihin, nag-aral ka ng matagal. Parang kumbaga, ang comparison yan sa atin, nag-doctoral degree. Ano? Mataas yung pinag-aralan. Pharisee. Nakuha na rin. Ano? Parang, tapos hindi ka lang doctoral degree, pag Pharisee, parang sinabi nung, graduate ako ng UP, graduate ako ng Lasal, graduate ako ng Ateneo. Doctoral degree.
Na hindi lang basta graduate, ha? Doctoral degree. Ganun yung sinasabi niya. Ano? Kaya ito mga sinasabi ni Paul, achievement, credentials, education. Ano? Meron pa kayo mga ganung pinagmamalaki. Yung ang yabang-yabang, kasi maraming achievements. Pag tinignan mo yung credentials niya, yung papel niya, ang dami niyang degree. No, may master's degree, may doctoral degree. Ano, may mga honors. Mataas yung pinag-aralan. Nakuha natin? Tapos ano pa sabi niya? As for zeal, persecuting the church. No? As for righteousness, based on the law, faultless. Na yung kanyang init sa Lord, yung kanyang init sa paglilingkod sa Diyos, sa sobrang init niya, gusto niyang i-persecute yung church. Kasi di ba siya, si Paul, ang ginagawa niya, lahat ng Kristiyano, lahat ng naniniwala kay Jesus, pinapapatay niya. Ganon siya ka-zealous. Kasi iniisip niya, yung religion niya yung tama. Yung mga naniniwala kay Jesus, mali. False religion yun. Pinapersecute niya yung church. Ganon daw siya kainit sa kanyang religion. Tapos yung righteousness niya based on the law, sabihin yung pagsunod sa Old Testament, yung pagsunod sa 10 utos, yung pagsunod sa sinasabi ng Torah, ano? Faultless. So ano pinagmamayabang dito ni Paul? Yung kanyang self-effort. Yung mga efforts niya. Ano? Ako pinakamabait sa lahat. Ako pinakamasunurin sa lahat. Ano? Hindi ako nagkakamali. So, niyayabang niya yung status niya, yung achievements niya, yung education niya, tsaka yung self-effort niya, yung mga efforts na ginawa niya. No? Yun yung mga sinasabi niya. Kung hindi pa niya kilala si Jesus. Pero nung nakilala na si Jesus, anong sabi niya? I consider this everything loss. Because of the surpassing work of knowing Christ Jesus, my Lord. Ano? So, our confidence is in knowing Jesus, not in ourselves. Ano? Kung meron kayong pagmamayabang, kung meron kayong pagmamalaki, ang pwede natin ipagmayabang, ang pwede natin ipagmalaki, kasi kilala natin si Jesus. Hindi lang sa isip, hindi lang head knowledge, hindi lang intellectual, kundi intimate, experiential knowledge kay Jesus. Nakuha natin? Hindi natin pagmamalaki yung achievements natin, yung mga nagawa natin, kung sino tayo, status natin, yung yaman na meron tayo. Hindi yung talino natin, hindi yung cast ng pinag-aralan natin. Hindi yun, hindi yung marami kang nagawa. Hindi yung mga efforts na meron kang nagawa. Ano? Hindi mo pwede pagmalaki na, nabasa ko na yung buong Bible, back to back. Nabasa ko na 5 beses, 10 beses. Hindi na importante. Importante pinag-usapan, kilala mo ba si Jesus? Gano'n mo kakilala si Jesus? Na-experience mo ba si Jesus? Meron ka ba talagang relationship kay Jesus Christ? No? So, paano mo malalaman pupunta ka sa langit? Sino sa inyo, tasya kung may gustong pumunta sa langit? Ano? Malalaman mo lang pag meron kang relationship kay Jesus. No? Relationship, pinag-uusapan, hindi religion, hindi dahil nag-church tayo, hindi dahil nagpe-pray tayo, hindi dahil nagbabasa tayo ng Bible, no? Hindi dahil kilala mo lang si Jesus na sa book, historically, kundi relationship. So, sa tabi mo, relationship. No? So, ito ang confidence natin. Meron tayong personal relationship, kilala natin si Jesus. Hindi yung sarili natin. Ano? So, wala tayong pagmamayabang, kundi makilala si Jesus. Pangalawang point natin, gain Him. So, sa tabi mo, gain Him. No? Paano yung gain Him? Ano? Sabi sa verse 3 natin, sa verse 8, ano? Sabi ni Paul, I consider them garbage. Sabi mo mga garbage. That I may gain Christ. Ano? Parang sa ano yan, parang sa manliligaw. Kapag sinabing gain, meron kang babaeng nililigawan, anong gusto mo dun sa nililigawan mo? Anong goal mo pag meron kang nililigawan? Mapasagot. No? Gusto mo siya mapasagot. Diba? Pag napasagot mo siya, isabihin mo, nag-gain mo na siya. Tama? Tapos, pag matagal na yung relationship nyo, anong next na level na? Gusto mo siyang pakasalan. Ano? Pag tapos, bibigyan mo ng engagement ring, sasabihin mo, will you marry me?
Siyempre gusto mo, sumagot na Yes. yes. Tapos pagka hihintay mo yun, di ka makatulog, hihintayin mo yung araw ng kasal. Kasi pag kinasal na kayo, pagdating ng araw ng kasal, official na. No? Na talaga kasama mo na siya, sayong-sayo na siya. No? Sa inyo may sabihin nun, that I may gain Christ. Sabi niya, I consider them garbage. Ano yung garbage? Yung status, yung achievements, education, yung kanyang race, yung kanyang lineage, yung kanyang efforts. Lahat yun, garbage. Maganda pa nga yung word na gamit dito, garbage. Ano? Pag sinabi garbage, basura. Yung talagang word po dyan, sabi sa ibang verse, rubbish. Sa ibang translation, rubbish. Sa ibang translation, ay dumi ng tao. Yung talaga ibig sabihin nun, dumi ng tao. No? Bakit kami yung dinudumi natin? No? Kasi meron kang kumain ka ng pagkain, inabsorb na ng katawan mo yung lahat ng nutrients na kailangan ng iyong katawan mula doon sa pagkain, tapos yung mga excess na hindi na kailangan ng katawan mo, ilalabas ng katawan mo. Kasi hindi siya kailangan. Ano? Waste na siya. Baka natin? Sabi ni Jesus, sabi ni Paul, yung status ko, yung education ko, yung lineage ko, yung efforts ko, waste. Hindi ko siya talaga kailangan. I consider them garbage. I consider them human waste that I may gain Christ. Ano? Yung makilala mo si Jesus, magkaroon ka ng relationship kay Jesus, in comparison, walang incomparable dun sa mga sinasabi natin kanina ka. Ano? Waste lang yun. Anong silbi nung makagraduate ka, magkaroon ka ng doctoral degree, hindi mo na makilala si Jesus? Anong silbi nung maging bilyonaryo ka? Yes, mabibili mo ang gusto mong bilhin. Pero, hindi mo na makilala si Jesus. Ano silbi nung marami kang nagawa? Ang bait-bait mo, dami mo na pamigay, dami mo na tulungan. Ano? Pero hindi mo na makilala si Jesus. Ano silbi nung pwede ako nagtuturo ng Word of God, nagtuturo ako ng Bible? Kasi alam ko yung Bible, pinag-aralan ko, nabasa ko. Pero hindi ko na makilala si Jesus. Sabi sa tabi mo, bali-wala. Bali-wala. Ano? Sayang na. Tapos ang pinakamalala, hindi ka naman sa langit pupunta. No? Nakuha mo na lahat ng yaman, nabili mo lahat ng gusto mong bilhin, napasyalan mo lahat ng gusto mong pasyalan. Ano? Kaibigan mo lahat ng mga sikat na tao, ng mga kilalang tao. Pero, sa impyerno ka naman pupunta. Sabi mo sa tabi mo, bali-wala. Bali-wala. Ano? Tapos sabi niya, and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. No? Pag nakilala mo si Jesus, magkakaroon ka ng righteousness na hindi galing sa self-effort natin, yung ibig sabihin ng righteousness, magiging acceptable ka kay God. Tatanggapin ka ni God. Hindi dahil mabait ka, hindi dahil matalino ka, hindi dahil mayaman ka, kaya ka tinanggap ni God kasi may relationship ka kay Jesus. Ano? Yun ang ibig sabihin ng righteousness that comes from God on the basis of faith. Yung maniniwala ka lang kay Jesus. Ano? Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Kung pwede sabihin sa Lord, Lord, papasokin mo ako sa langit kasi mabait ako. Kasi marami kong ginagawa magaganda. Pasukin mo ako sa langit kasi nag-ministry ako sa church, nagsisimba ako araw-araw. Ay, hindi lang linggo-linggo, araw-araw ako nagsisimba. Tuwing madadaan ako sa simbahan, nagsasign of the cross ako. Ano, nagdadasal ako ng ama namin 3 beses isang araw. Kaya papasukin mo ako sa langit. Ano ba sasabihin natin sa Diyos? Ano? Yung righteousness mo, sinasabi mo, righteous ka kay God, sinasabi mo kay Lord, Lord, righteous ako kasi nagpe-pray ako, nagsisimba ako, nagsisign of the cross ako. Mabait ako. Tapos, hindi lang yan. Yung si Paul, sabi niya, mataas yung pinag-aaral ako, masipag ako. Ang dami kong efforts, ang dami kong achievements. Pero hindi daw yun yung reason para maging righteous tayo sa harapan ng Diyos. Ang righteousness na natin ang gagaling dun sa relationship kay Jesus Christ. Ano? So pag sinabi natin kanina, yung garbage, no? Worthless, ibig sabihin ng worthless,
Ibig sabihin nun, waste. Ibig sabihin nun, dirty. Sabi sa kayo mo, dirty. Dirty. No? Di ba pag dirty, anong ginagawa sa dirty? Hahawakan mo ba? Di ba hawakan, di ba? Sige, dirty. Yung mas malala pang word, detestable. Wala akong dito ang dalang ano. Well, alapin ko kayo ng burger. Sample lang, alin ko kayo ng burger. Sino gusto ng burger? Taas kamay. Mag-build tayo ng burger. 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 Ayan, burger. Sakto. Taas ang kamay na gusto ng burger. Na pag binigyan kayo ng burger, kakainin niyo ba? Yes. No? Kaya may isang problema. No? Meron siyang maliit na patak ng ihi. Dinadala ko sa banda pumatak, basta napatakan niyo. Ha? Kakainin niyo ba? Kakainin niyo ba? Siguro pag hindi mo alam. Pero pag alam mo na napatakan, kakainin mo ba? Hindi. Bakit? Madapuan nga lang ng langaw, hindi mo Di ba? Minsan, dapuman lang, ano? Bakit natin hindi kakainin? Kasi nga, dirty, yuck, kadiri, no? Detestable. Sabihin na natin, huwag na ihit. Sabihin natin, patak lang, maliit na patak ng tubig na galing sa kanan. Di ba mas malinis yung tubig na galing sa kanan o yung ihit? No? Kakainin niyo ba? Hindi, di ba? Ganun sinasabi ni Paul. Yung achievements natin, yung education natin, pag naman yung meron tayo naabot, detestable, dirty. No? So pag sinabing gain Christ, yung pagiging isa natin kay Kristo. Union with Jesus. Sabi sa tabi mo, union. Union with Jesus. Yung naging, di ba pag kayo sa relationship, sa mag-asawa, ano? Yan ang tinatawag natin doon, union, di ba? Ano? Lalo yung first night nila, yung talagang magiging isa sila. Doon sa mga may asawa, mataintindihan natin yun. Pag kinasal ka sa first night ninyo, magiging isa na kayo. Ganong klaseng union. Yung ikaw na kay Jesus, si Jesus nasa sa iyo. Naintindihan ba natin yan? Ikaw na kay Jesus, tapos si Jesus nasa sa iyo. Ganong klaseng union. Yung sinasabi ni Paul na, that I may gain Christ. Lahat ng mga pwede natin ipagmalaki, yung yaman, talino, education, status, achievements, reputation natin, yung efforts natin, baliwala kumpara doon sa mag-gain natin si Kristo. Magkaroon tayo ng malalim na relationship kay Jesus, magkaroon tayo ng union with Jesus Christ. No? So, kailangan po, ang gagawin natin, yung pag-gain kay Christ, ibig sabihin na mag-stay tayo sa presence ni Jesus, no? Yung pino-pursue natin si Jesus. Yung siya yung hinahabol natin. Talaga nag-spend tayo ng time kay Jesus Christ. Tapos yung nire-reflect natin si Jesus. Yung pag nakita ka ng mga tao nakikita sa iyo, hindi ikaw. Hindi yung galing mo, hindi yung ganda mo, hindi yung talino mo. Ang nakikita sa iyo si Jesus. Ano? Hindi yung galing mo paliwanag, hindi yung galing mo magturo. Ang nakikita yun, parang pag nagsasalita ka, narinig yung nagsasalita si Jesus. No? Ganun yung union with Jesus, nire-reflect na natin si Jesus. So, lagi kong binabanggit natin, alam yung divine exchange. Sabihin natin, divine exchange. Divine exchange. Ano yung divine exchange? Yung dati natin na-explain, yung kasalanan natin, kinuha ni Jesus. Lahat ng mga faults natin, mistakes natin, lahat ng mga disobedience natin sa Lord, rebellion natin, kinuha ni Jesus. Ano? Dinala niya sa cross, pinatay sa cross. Tapos yung righteousness ni Jesus, yung kabahagitan ni Jesus, yung perfection ni Jesus, yung kanyang obedience, inilagay sa atin. Ano? Divine exchange yun. Kaya naging acceptable tayo kay God, kaya naging righteous tayo kay God, kasi yung righteousness ni Jesus, inilagay sa atin. Divine exchange. Nagpalit tayo. Ano? Pero meron pang ibang sabihin, ibig sabihin yung divine exchange. Ano? Yung sinasabi ni John the Baptist. Sabi ni John the Baptist, more of you and less of me. Ano? Sinasabi ni John the Baptist, yung mas makilala si Jesus in my life kaysa ako. Yung mas makita less of me, mas makita more of Jesus.
Tapos yung, hindi puro yung gusto ko, hindi puro yung kung ano yung plano ko, kung ano yung schedule ko, hindi puro yung damdamin ko, less of me na, more of Jesus. Ano? Ganong exchange, yung binabawasan mo yung sarili mo, ang kapalit, more of Jesus. No? Hindi na yung laging drama ko. Hindi na puro yung problema ko. Hindi na puro yung arte ko, yung artehan ko. No? More of Jesus na. Ano ba gusto ni Jesus? Ano ba yung kalooban ni Jesus? Ano plano ni Jesus? Ano gusto ni Jesus na gawin ko? No? Eh, minsan magulo yung buhay natin kasi parang lagi natin pinapairan yung arte natin, yung drama natin. No? Kawawa naman ako. Diba? Paano naman ako? Kasi puro ako. Ang sabi ni John the Baptist, less of me, more of you. More of Jesus Christ. Nasundan ba natin? Ano? So, our righteousness comes from gaining Jesus, not from our own goodness. No? Yung righteousness natin, kaya ka naging righteous sa harapan ni God dahil sa relationship natin kay Jesus. Dahil with our union with Jesus Christ. Hindi dahil mabait ka. Ano? Di ba natin sinasabing maging masama na tayo? Hindi na tayo maging mabait. Ano? Di natin sinasabi pwede ka nang magsungit. Pwede ka nang maging suplado. Ano? Pwede mo ka nang mamansin. Pwede maging masamang tao ka na. Hindi po gano'n. Dahil ang sinasabi natin, yung si Jesus na yung nakikita sa life natin. Ano? Hindi yung kabaitan natin, kundi kabaitan ni Jesus. Tama di ba? Hindi yung galing natin, kundi galing ni Jesus. Hindi yung talino natin, kundi yung talino ni Jesus. Kasi pwede sabihin ng mga tao, galing-galing mo naman, talino mo naman, ang sipag-sipag mo naman. Ikaw lang yun. Ano? Ano papurihan ikaw? Tayo. Pero yung sasabihin na, uy, iba ka talaga. May nakikita ko sa'yo na iba. Ano? Yung pag nagsalita ka, nakikita ko sa'yo, parang nagsasalita si Jesus. Yung pag ninitian mo, parang ninitian mo ni Jesus. No, yung gusto natin, yung goal natin. Yung nakikita sa atin, hindi tayo, kundi si Jesus. No? So, wala tayong pwedeng ipagmalaki, wala tayong pwedeng ipagyabang. No, alisin na natin yung bawasan po natin, sabi mo sa tabi mo, bawasan mo. May bawasan Yung yabang mo. Yabang mo. Diba? Bawasan po natin yung yabang natin na hindi natin tinitignan yung talino natin, yung galing natin, yung achievements natin, yung yaman natin, yung mga efforts na meron tayo. Ang pinagmamalaki lang natin si Jesus. No? Pangatlo, become like Him. Sabi sa tabi mo, become like Him. Become like Ano? Him. Yung dahil kilala mo si Jesus, dahil naging isa na kayo ni Jesus, nakakamukha mo na siya. Ano? Yung sinasabi ko kanina, yung pag tinignan ka, nakikita sa'yo si Jesus. Pag nagsalita ka, narinig sa'yo si Jesus. Kasi nagkakamukha na kayo. Ganon sa mag-boyfriend, di ba? Tsaka sa mag-asawa, minsan naman laging magkasama, nagkakamukha. Tayo, kakatingin natin kay Jesus. Kasi yung relationship natin kay Jesus ay lumalalim na lumalalim. Kung sino si Jesus, nagiging ganon din tayo. Dahil si Jesus mapagpatawad, nagiging mapagpatawad tayo. Dahil si Jesus patient, nagiging patient din tayo. Dahil si Jesus mahinahon, mahinahon tayo. Si Jesus ay matulungin, nagiging matulungin tayo. Si Jesus ay may concern, genuine concern, nagiging gano'n din tayo. Si Jesus humble, nagiging humble din tayo. Si Jesus mapagpasalamat, nagiging mapagpasalamat din tayo. Ano? Si Jesus committed, nagiging committed din tayo. Si Jesus masunurin, nagiging masunurin din tayo. Kasi nga, nagkagaya natin si Jesus. You become who you follow. Sabi sa tabi, you become You become who you follow. who you follow. Kung sino lagi mo sinusundan, kung sino lagi mo tinitignan, magiging gano'n. Ano? Kung sino yung mga lagi mong kasama, magiging gano'n ka rin. Ano? Sa pag lagi mo sinasamahan si Jesus, lagi mo sumasama kay Jesus, lagi mo sumusunod kay Jesus, magiging kagaya mo si Jesus. No? Lagi yung principle talaga yun, kung sino lagi mong kasama, magiging gano'n. Pag lagi mong kasama sumama ka sa 5 bulakbol, ikaw yung pang-anim na bulakbol.
No? Sumama ka sa 5 tamad, ikaw yung pang-anim na tamad. Ganun talaga yun. Sumama ka sa 5 babaero, magiging ikaw yung pang-anim na babaero. Sumama ka sa 5 basagulero, magiging pang-anim ka na basagulero. Pero sumama ka sa 5 babaero, ikaw yung magiging pang-anim na babae. No? Verse 10, Philippians chapter 3, verse 10, I want to know Christ, yes, to know the power of resurrection and participation in His sufferings. Sabihin na sufferings. Suffering. Becoming like Him in His death. No? Sabi ni Paul, hindi ko lang gusto makilala siya, hindi ko lang gusto maging siya, I want to become like Him. Ano? Like Him, hindi lang sa resurrection, hindi lang sa power, pati sa suffering. Ano? Tayo po, pag nagsasuffer tayo, dahil sumusunod tayo kay Jesus, dahil ginagawa natin yung tama, no? Dahil ginagawa natin yung pinapagawa ni Lord, pero kahit sumunod ka na, ginawa mo na yung tama, ginawa mo yung pinapagawa ni Lord, nagsasuffer ka pa rin, sabi ng Bible, yung suffering mo, nag-share ka dun sa sufferings ni Jesus. Nagpa-participate ka dun sa sufferings ni Jesus. And the more na nagsasuffer ka, dahil sa iyong obedience, you become more like Jesus. Nasundan natin? No? Yung dahil sumunod ka kay Jesus, dahil ginawa ang pinapagawa ni Jesus, ang kapalit nun, nagsuffer ka pa, nahirapan ka pa, na-persecute ka pa, yung mga sinabi pa sa'yo hindi magaganda, ano? Ginagawa ka pa ng kwento, sinisiraan ka pa, pero ang ginawa mo lang naman, sumunod kay Jesus. Ginawa mo yung pinapagawa ni Jesus. Ano? Ibig sabihin nun, you are sharing in the sufferings of Jesus and you are becoming more and more like Jesus. Kasi si Jesus na-persecute din. Kasi si Jesus, may mga tao din hindi naniwala sa Kanya. Si Jesus, inalipusta din. Ano? Si Jesus, sabi sa Kanya, talagang Diyos ka. Bumaba ka dyan sa cross. Ligtas mo kami. Ano? Yung Son of God, yung Creator ng lahat ng mga bagay, siya na yung mamamatay sa cross, inaalipos ka pa. Pero sabi ni Jesus, forgive them, for they do not know what they are doing. Kung gano'ng katinding suffering, ano? Gano'ng katinding, yung kinuha niya lahat ng hirap, lahat ng persecution, ng pangalibusta, kasi mahal niya tayo. Ito yung pag nagsasuffer tayo, dahil sumusunod tayo sa Lord, iba yung nagsasuffer ka kasi sa kasalanan mo. Ano? Iba yun. Yung hinahabol ka ng mga inutangan mo. Iba yun. Diba? Yung gusto kang ipakulong kasi hindi ka nakakabayad ng utang. Iba yun. Okay na, may ninakaw ka. O kaya meron kang hinitindan, kaya nagtatago ka ngayon. Ibang suffering yun. Right? Pero pag-usapan natin, yung ginawa mo tama. Sumunod ka sa Lord. Nag-serve ka sa Lord, tapos nagsasuffer ka pa. Yun yung sharing in the sufferings of Jesus Christ. Ano? Ibig sabihin nun, yung parte ng yung sufferings, yung trials, yung challenges, yung persecution, it's a privilege. Sabi ni Paul, it's a privilege na mag-share ako doon sa sufferings ni Jesus. Ano? Parte yun ng journey natin, paglalim natin ng relationship kay Jesus. Parte yun, yung sufferings. Ibig sabihin nun, hindi dahil sumusunod ka kay Jesus, hindi dahil naniniwala kay Jesus. Ibig sabihin nun, magiging maayos na lahat. Pwedeng dumami pa yung problema. Pwedeng dumami pa yung challenges. Pag sumunod ka kay Jesus. Pero importante, nakilala mo si Jesus, sumusunod ka kay Jesus. Kahit nagsasuffer. Kasi the more na nagsasuffer tayo, the more na nagtatransform tayo, mas lalong pinapatay yung sarili natin. Alam mo, pag nagsasuffer ka, pinapatay yung yabang mo, pinapatay yung arte natin, yung drama natin sa buhay, pinapatay lahat yun. Kaya nagiging more and more na tayo kay Jesus, kagaya ni Jesus. Kuha natin. Ano? So, the more we share in the sufferings and victory of Jesus, the more we become like Him. Ang priority ni Jesus,
Sabi mo sa tabi, priority. Priority. Ang priority ni God, character natin. Sabi mo, character. Character. Yun ang priority ni God. Hindi yung payamanin tayo, hindi yung isolve yung problema natin, hindi niya priority yung i-meet yung needs natin. Yes, totoo, minsan kailangan mo ng pera. Ano? Minsan kailangan natin gumaling sa sakit pag may sakit tayo. Pero, hindi yun ang priority ni God. Si God, pag kailangan mo ng pera, gusto ka niyang bigyan ng pera. Pag kailangan mo ng, pag may sakit ka, gusto ka niyang pagalingin. Naintindihan natin? Pero meron siyang mas mataas na priority. Ang mas mataas na priority niya, character natin. Yung, kahit may sakit ka, susunod ka pa rin sa Diyos. Yung kahit wala kang pera, magsaserve ka pa rin kay Jesus. Maniniwala, kahit hindi na susolve yung problema mo, maniniwala ka pa rin kay Jesus, magbibuild ka pa rin ng relationship kay Jesus. Yung ganong klaseng character. Yun ang priority niya sa atin. Kaya may mga times talaga, pag may problema, hindi sinosolve ng Lord. Pag may kakulangan, hindi minimit ng Lord. Pag may sakit, hindi pinapagaling ng Lord. Pag may prayer, hindi sinasagot ng Lord. Kasi ang priority niya, hindi yung comfort natin, hindi yung needs natin, ano? Ang priority niya, character natin. Nakuha natin? Kasi gusto ni God ang makita sa atin si Jesus. Hindi yung maging komportable lang tayo sa buhay. Nakuha natin? Yan. So, know Him, gain Him, become like Him. Last verse natin. Sabi, Jeremiah chapter 9, verse 23 and 24. Sabi diyan, this is what the Lord says, let not the wise boast of their wisdom, let not the strong boast of their strength, or the rich boast of their riches. No? Yung malakas, huwag ipagmayabang yung lakas niya. Yung matalino, huwag niyang ipagmayabang yung talino niya. Yung mayaman, huwag niyang ipagmayabang yung pera niya. No? Sabi sa Jeremiah 9. But let the one who boast about this, that they have the understanding to know me, that I am the Lord. Sabi mo, Lord. Lord. Diba sabi kanina, my Lord, that I am the Lord who exercises kindness, justice, and righteousness on earth, for in this I delight. Ang pwede lang natin ipagmayabang yung kilala natin si Jesus. Naintindihan natin kung sino si Jesus. Meron tayong relationship kay Jesus Christ. Kilala natin siya bilang Lord natin. At alam natin yung si God natutuwa sa kindness. Si God natutuwa sa justice. Si God natutuwa sa righteousness. Hindi siya natutuwa sa injustice. Hindi siya natutuwa sa unrighteousness. Hindi siya natutuwa sa yabang natin. Hindi siya natutuwa sa talino natin. Hindi siya natutuwa sa yaman na meron tayo, sa reputation natin. Hindi siya natutuwa sa meron tayong education lang. Natutuwa si Lord yung kilala natin siya. Yung hinahanap-hanap natin si Jesus. Yung nagbibuild tayo ng relationship kay Jesus. Yung gusto natin mag-please si Jesus. Kagaya ni Paul, ang goal niya sa life, yung sabi niya, lahat ng meron ako, lahat ng status ko, reputation ko, achievements ko, lahat yun waste. Lahat yun dirty. Lahat yun detestable. Bali wala. Compared sa makilala si Jesus Christ. Sige po, tayo na tayo lahat. Maging ganun din po yung goal natin sa buhay. Kagaya ni Paul. Ang goal natin sa life, hindi lang para magtrabaho, hindi lang para makakain, hindi lang para kumita ng pera, hindi lang para makapag-provide sa family natin. Magaganda po yun. Makapamasyal tayo, mabili natin yung gusto natin bilhin. Magaganda yun. Walang masama doon. Hindi kasalanan yung magtrabaho at mangarap na mabili mo gusto mong bilhin, makapag-provide sa family. Hindi po masama yun. Pero sinasabi sa atin ng Lord, huwag na tayo mag-stop lang doon sa ganun. Ang goal talaga natin, mas mataas natin gawing goal, yung makilala natin si Jesus. Magkaroon tayo ng mas malalim na relationship kay Jesus, yung araw-araw na experience natin si Jesus. Kinakausap mo si Jesus, tapos kinakausap ka rin niya,
Yung ma-experience mo yung pagka during times na gusto mong umiyak, may problema ka, may pinagdadaanan ka, yung nararamdaman mo talaga, nandun si Jesus kasama mo habang umiiyak ka, niyayakap ka niya, hawak niya yung kamay mo, yung kinocomfort niya, hinahagod niya yung likod mo. Ganong klaseng experience yung gusto ni Jesus na maranasan natin. Sa panahon ng problema, sa panahon ng umiiyak ka, alam mo nandun si Jesus. Sinasamahan ka niya, niyayakap ka niya. Kasi alam mo, mahal ka ni Jesus. At dahil minahal ka ni Jesus, minamahal mo din siya. Ano? Let us pray, Lord, just thank you for your love. We thank you, Lord, sa ginawa mo sa cross para sa amin. Thank you, Lord, na nagpakilala ka sa amin. Thank you, Lord, na binigyan mo kami ng Bible para mabasa ka namin yung tungkol sa iyo. Para makilala ka namin, Lord, makausap mo kami through your word. And we pray, itama niyo mo yung pusong isipan sa umagang ito. Na maging goal po namin, maging desire na namin puso, is makilala ka lang. Alisin niyo po, Lord, yung mga pinagmamayabang namin, pinagmamalaki namin sa inyo. Yung mga bagay na meron kami, Lord, binibitawan na namin. Kasi gusto lang namin this morning, gusto lang namin sa araw na to, simula sa araw na to, makilala ka. Gusto po namin magkaroon ng deeper relationship sa inyo. Gusto po namin ma-experience ka. Gusto namin marinig na kinakausap mo kami. Gusto namin ma-experience, Lord, na niyayakap mo kami. Kino-comfort mo kami sa mga panahon na nanghihina kami, sa mga panahon na gusto namin bumitaw, gusto namin bumigay, sa panahon na naghihirap kami, Lord. Alam namin sinasamahan mo kami. Alam namin kinakausap mo kami. Alam namin niyayakap mo kami. Thank you po sa inyong pagyakap. Thank you sa inyong pag-comfort. Thank you, Lord, sa magandang plano mo sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya. Alam namin, Lord, yung mga problems, yung mga challenges, they are temporary. Pero yung relationship namin sa inyo, Lord, it is eternal. Thank you, Lord God. Patuloy niyo po kaming samahan. Even, Lord, we declare sa bawat isa po na narito, during this week, Lord God, we declare mararanasan ka namin. We declare, Lord, maririnig namin yung boses mo. We declare na lalalim yung relationship po namin sa inyo. Salamat, Lord. Patuloy ka namin pinapapurihan, patuloy ka namin pinapasalamatan. We declare, Lord God, your protection, your healing, Lord God, sa mga may sakit. We declare, Lord, yung provision niyo po sa mga pangangailangan namin. And most importantly, Lord, we declare, bawat isa po sa amin mag-grow, mag-build yung character, we become more and more like you. Salamat po, Lord. We honor you and we love you. We pray all of this in the name of the Lord Jesus Christ. Everybody say, Amen. Amen. Po, bigyan natin pinagpalamas ng palakpak sa Lord.